Ang isla ng Palawan ay kilalang destinasyon sa Pilipinas dahil sa magandang tanawin. Mula sa maputi at pinong buhangin, malinaw na tubig dagat, mapunong gubat at malinis na kapaligiran. Ito ay ilang beses nang itinanghal bilang Best Island in the World. Ang ilan sa sikat at madalas na dinadayo ng mga turista ay ang El Nido, Coron, San Vicente, Taytay at ang sentro nito, ang Puerto Princesa City. Ang Puerto Princesa ay may kabuuang laki na halos 254 na ektarya. Nasa 70% ng lugar ay napapaligiran ng mga kagubatan, kung kaya't binansagan itong City in the Forest. Sa katunayan, noong taong 1974, formal na idiniklara ang Puerto Princesa bilang pinakamalinis at lunti ang lungsod sa buong bansa. Ngunit, sa kabila ng mga parangal na ito, may mga nakakubling suliraning pangkalikasan na kinakaharap ng Puerto Princesa. Nagtungo ang aming grupo sa Puerto Princesa City Sanitary Landfill na matatagpuan sa Barangay Santa Lourdes upang alamin ang isa sa mga problemang pangkalikasan na ating kinakaharap ngayon. Ngayon, nandito tayo sa Santa Lourdes na kung saan mula sa aking kinatatayuan, makikita natin ang bundok-bundok na basura at gayon din naaamoy na rin natin ang mabahong amoy nito. Ngayon ay lalakad tayo papuntang dam site na kung saan aalamin natin ang mga suliranin na kinakaharap ng mga naninirahan dito. Habang patungong dump site ay may mga iilang dumaang garbage truck na nag-iwan ng amoy dahil sa laman nitong iba't ibang basura galing pa sa kung saang bahagi ng Puerto Princesa. Mula rito sa aking kinatayuan ay makikita natin ang gabundok na basura sa aking likuran. Ngayon ay akitin natin ito upang makita natin ng mas malapitan. Sa aming pagpasok, sumalubong sa amin ang mga truck na kanilang ginagamit sa pangungulekta ng mga basura sa bawat sulok na kanilang maaabot. Humingi muna kami ng permisyo upang kami ay pahintulutan na puntahan ito. Pwede po ba kami pumunta? Opo. Kung makikita nyo sa aking likuran ay mas malapit na tayo sa ating pupuntahan at ngayon ay akitin natin ito upang makita ito ng mas malapitan. Hindi pa man nakakarating, kitang-kita na ang iba't ibang basura at amoy na rin ang hindi ka nais-nais na amoy na nagmumula sa mga nakatambak na basura. Sa pagtitiis ng pagod, narating din namin ang dam site kung saan dito mismo binababa ang mga basurang kinukolekta araw-araw. Dito, bumungad sa amin ang mataas na bundok na gawa nating mga tao. Makikita niyo po rito sa aking likuran ang gabundok na basura na kung saan tinutubuan na ng mga damo sa sobrang tagal na. Ang tinatawag nilang dump site, tapunan ng mga basura na kinokolekta sa iba't ibang bahagi ng lungsod ng Puerto Princesa. Sa ito sa pinakamalaking problema na kinakaharap ng lungsod ng Puerto Princesa, maging ang mga naninirahan dito dahil sa napakalaking epekto nito hindi lamang sa kalikasan, maging sa mga kalusugan. Dito namin nakilala si Jeneline, isa sa mga naninirahan malapit sa dam site kasama ang kanyang munting pamilya. Sa trabaho. Hintay po natin na pwedeng kayo tumira dito. Meron po ba silang binibigay na parang gamot para
para sa kontra po sa mga chemical na idudulot po ng basura. Wala po silang ngayon. Bagamat pinayagan ng barangay ang ilang residente na tumira dito, ayon sa kanila, walang responsibilidad ang barangay kung may mangyaring aksidente sa kanila habang nasa lugar. Saan po kayo kumukuha ng tubig inumin or panligo po? Ang kahirapan sa pagkuha ng malinis na tubig ay isa rin sa mga problemang kinakaharap ng mga residenteng nakatira malapit sa dam site, tulad na lamang ni Jenny Lynn. Sa aming paglilibot, nakita namin ang iba pang residente na nakatira sa lugar na ito. Isa na rito si Mary Joy. Ilang taon na po kayo nakatira dito sa Santa Lourdes? Tayo 28 years na po. Sa tagal po ninyong paninirahan dito, ano-ano po ang mga problemang inyong nararanasan po dito? Minsan hindi may iwasan yung mga basura, tapos yung mga indiction. Halo-halo mo na. Yung ibang truck hindi sumusunod kaya nagkakaroon po ng mga paghahalo ng mga basura. Buti, mga ano yan. Nakasaad sa RA 9003 o Ecological Solid Waste Management Act na dapat ay hinihiwalay na ang mga basurang nabubulok, hindi nabubulok at mga maaaring iresiklo sa kabahayan at barangay pa lamang. Ngunit malayo ito sa katotohanan na aming naabutan sa landfill. Ano naman po ang inyong maipapayo sa mga tao para po maiwasan yung mga ganitong basura po? Ang nalasunod yung parang hiwalay-hiwalay na lang nila yung nabubulok kayo nila. Maging responsible. Opo, para mas madali po na Para madali ano ba yung basura. Para yung nagkakuha ng basura sa mga bayan, makuha agad yung tama kung saan dapat yun. Maraming salamat po. nakapanayam din namin si Maurice na matagal nang nangangalakal sa naturang dam site. Gano'n nyo na po katagal ginagawa yung pang taon? Yung nakakalakal nyo po, saan nyo po ginagawa? Diyan sa tambakan. Sa baba, diba? Ang dami ng tambakan dito. Tapos, sino pong bumili? Yung mga nakapunta lang dito. Tapos sila na po. Sila lang yung bumili. Parang pang araw-araw lang po siya nagastos. Kapiyasin. Naabutan namin ang diretsong pagbuhos ng mga basura mula sa truck at kapansin-pansin ang kawalan ng aksyon sa paghihiwalay ng mga basura ayon sa tamang paraan ng paghihiwalay nito. Sa aming pagbaba mula sa bundok ng basura, doon namin nakilala ang ilan sa mga truck driver at garbage collector mula sa iba't ibang barangay. Gaano na po kayo katagal sa inyong trabaho? 3 years ko lang. May proseso po ba yung pangongolekta ninyo ng mga basura? Halimbawa po nadidistino kayo sa ibang lugar o dito lang po Ay, dito lang po. Dito lang po. Gaano naman po karami yung nakokolekta po ninyo na basura araw-araw? 5 tons, nasa 5 tons or 4 tons. Five. O, sa isang truck po. Sa loob po ng isang Pero parang gano'n na rin, parang gano'n din ang patakan nyo kasi parang may kuka rin eh. Pero iba-iba rin ang kung ilang tons. Base sa datos ng World Bank noong 2021, kada taon aabot sa 2 milyong tonelada ng basurang plastik ang nagmumula sa Pilipinas. Ayon sa pag-aaral ng Ocean Conservancy, ang Pilipinas ang pangatlong contributor sa plastic pollution sa buong mundo. Ayon sa kanila, nasa 20 na truck ang nangongolekta ng basura sa iba't ibang barangay araw-araw. At inaabot ng 4 hanggang 5 tonelada ang nakokolekta ng bawat truck ng basura. Sa kabuong bilang, humigit kumulang 100 tonelada ang basurang binabagsak sa dam site bawat araw. So kada araw po, ilang truck po yung nangongolekta po ng basura? 20 yun. Ha? 20. 20 piraso? Araw-araw po yun. Oo. Lumalabas po. Sa tuwing alaw na lang yun. Pang alaw na. Iba rin pang gabi, iba rin pang araw. So may mga nakatoka po pala, Oo, kada palit-palit gabi, lang, oo. merong Palit driver. hapon lang po. Palit driver, palit tao. Makikita natin ang bundok na gawa nating mga tao. Hindi berde, ngunit may iba't ibang kulay. Walang mga puno, ngunit puno ng masasamang epekto.
Isang tinuturing na dahilan ay sachet economy o ang paggamit ng mga single-use container na mahirap o imposibleng maresiklo. Tayong dahilan ng pagkasira ng ating kalikasan. Tayong gumawa ng problemang ito, kaya ang solusyon ay magsisimula sa bawat isa. Simulan natin sa ating sarili. Isipin ang kalagayan ng ating kalikasan upang ang pagtapon ng basura kahit saan ay maiwasan.